Itatapon kita na parang basurang walang silbi, Elena. Isang malakas na sampal ng katotohanan. Habang si Elena ay nagluluto ng paboritong ulam ng asawa, narinig niya ang tawanan ni na Marco at ng kabit nito sa loob ng silid. Ang akala niyang langit, impyerno pala. Ngunit hindi alam ni Marco, ang babaeng minaliit niya ang may hawak ng susi sa kanyang pagbagsak. Sino nga ba ang huling tatawa? Simulan na natin ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang matamis na ganti ng isang pusong sugatan. Si Elena, para lang siyang lumang kasangkapan sa bahay na pwedeng palitan kahit kailan. She's just a placeholder, Sophie. Isang katulong na may singsing. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng kanyang malawak na study room. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan. Wala ring bakas ng pagsisisi. Sa labas ng pinto, sa gitna ng madilim na pasilyo, ang mga kamay ni Elena na may hawak na tray ng mainit pang adobo ay biglang nanginig. Ang usok na nagmumula sa paboritong ulam ng kanyang asawa ay humahapdi sa kanyang mga mata. O baka ang katotohanan ang sadyang nakakasilaw. Ngayon ang kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. 15 taon na ibinigay ni Elena ang bawat hininga niya para sa lalaking ito. Ang mga daliri niyang magagaspang dahil sa pag-aalaga sa kanilang tahanan ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray. Kanina lamang, masaya siyang humuhuni habang tinitimplahan ang pagkaing ito. Tinitiyak na sapat ang asim at alat, eksakto sa panlasa ni Marco. Ngunit sa isang iglap, ang bawat sangkap ng kanyang pagmamahal ay naging lasa ng abo sa kanyang dila. But Marco, what if she finds out about us? What if she fights back? Narinig ni Elena ang malanding boses ni Sophie, ang babaeng akala niya ay kasosyo lamang sa negosyo ng kanyang asawa. Ang tawanan nila ay parang mga punyal na bawat isa ay may layuning sugatan ang kanyang kaluluwa. Fight back? Elena doesn't have the spine for that. Masyado siyang martir, masyadong sunod-sunuran. Ibinigay ko sa kanya ang apelyido ko. Pinatira ko siya sa palasyong ito. Sapat na yon. Pagkatapos ng malaking project na ito, itatapon ko na siya pabalik sa probinsya kung saan ko siya kinuha. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang paligid ay tila umiikot at ang pamilyar na bango ng kanilang tahanan ay biglang naging amoy ng isang abandonadong libingan. Ang singsing sa kanyang daliri, na dati ay simbolo ng pangako, ay tila naging isang tanikala na unti-unting pumipit-pit sa kanyang buto. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Walang tunog, walang kalansing ng kubyertos, kahit ang kanyang pagluha ay walang ingay. Ang mga patak ng luha ay mabilis na humahalik sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait, bago ito tuluyang mawala sa tela ng kanyang suot na apron. Ang kanyang buong katawan ay tila naninigas, bawat kalamnan ay sumisigaw, sa sakit na hindi kayang bigkasin ng bibig. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na naglaba ng mga barong ni Marco, ang mga kamay na nagpuyat sa pag-aalaga sa kanilang anak kapag ito ay may sakit, ang mga kamay na humaplos sa likod ng asawa sa bawat gabi ng kabiguan nito sa negosyo. Lahat ng iyon, sa paningin ni Marco, ay wala palang halaga. Isa lamang siyang placeholder, isang kasangkapan. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang malawak na karagatan kung saan unti-unti siyang nalulunod. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at ipamukha sa kanila ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang kanyang puso, na durog na, ay tila nawalan na ng lakas para sa galit. Ang tanging nanatili ay ang matinding lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Bumalik siya sa kusina nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Naupo siya sa isang sulok sa ilalim ng malamlam na ilaw
kung saan madalas siyang maghintay kay Marco hanggang madaling araw. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito ba talaga kadaling itapon ang 15 taon ng katapatan para sa isang bago at makintab na kasinungalingan? Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang yabag ng mga paa ni Marco na papalabas ng study room. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha. Pilit na ibinalik ang maskara ng isang asawang walang alam. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang mahinang babaeng dating kilala ni Marco ay dahan-dahan nang nalalagutan ng hininga at isang bago, mas matatag at mas mapait na Elena ang unti-unting isinisilang mula sa mga abo ng kanyang pag-ibig. Elena, nasaan ka na ba? Gutom na ako. Sigaw ni Marco mula sa dining room. Ang boses ay puno ng utos. Tila isang Panginoong tumatawag sa kanyang alipin. Tumayo si Elena. Inayos ang kanyang buhok. Huminga ng malalim. Bagamat ang bawat hangin ay parang may kasamang tinik. Lumakad siya patungo sa kinaroroonan ng asawa. Dala ang isang lihim na mas mabigat pa sa anumang dusa. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng hapagkainan ay tila nanunukso, nag-aalok ng panibagong pag-asa para sa isang araw na matagal nang binalot ng dilim. Sa kabila ng hapding naramdaman noong nakaraang gabi, pinili ni Elena na bumangon ng maaga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pamamaga, nakatago sa ilalim ng manipis na pulbos na pilit niyang ipinahid upang pagtakpan ang bakas ng kanyang walang tulog na pagluha. Tulad ng isang makina, inihanda niya ang almusal. Ang amoy ng kapeng barako at mainit na sinangag ay pumuno sa silid. Ngunit sa kanyang pangamoy, ang lahat ay amoy ng pagkakanulo. Hindi pa man nakakaupo ng maayos si Marco, ang mabibigat na yabag ng mamahaling sapatos na tumatapak sa marmol na sahig ay naghudyat ng pagdating ng isang unos. Si Doña Imelda, ang ina ni Marco, na ang tindig ay laging tuwid at ang mukha ay laging nakataas. Tila laging naghahanap ng dumi sa paligid na kailangan niyang walisin. Ang kanyang matapang na pabango ay agad na sumakal sa hangin ng buong hapagkainan. Pinapatay ang anumang natitirang sigla sa kwarto. Kalmadong humigop ng kape si Marco. Ang paningin ay nakapako sa kanyang tablet. Tila bingi at manhid sa nakasusuyang presensya ng ina. Lumapit si Doña Imelda. Hindi man lang tiningnan ang pagkaing inihanda ni Elena. Ibinagsak ng matanda ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento sa ibabaw ng malaba. Ang makinis na papel ay dumausdos at tumigil sa mismong tapat ng plato ni Elena. Ano ba yang ipapakain mo sa anak ko, Elena? Puro ka mamantika. Gusto mo ba siyang patayin ng maaga para makuha mo ang lahat ng pinaghirapan niya? Ang boses ni Doña Imelda ay matinis at punong-puno ng pagkasuklam. Tumatagos sa bawat sulok ng silid na parang mga maliliit na karayom. Yumuko si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pinagsalikop sa ilalim ng mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Paborito po ito ni Marco, Mama. Pinili ko po yung magandang klase ng karne. Wala akong pakialam sa karne ng baboy na yan. Pinutol ni Doña Imelda ang kanyang sasabihin. Ang mga mata ng matanda ay matatalim na nakatitig sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Look at you. 5 taon na sa pamilya namin. Pero ang amoy ng putikan mula sa probinsya, nakadikit pa rin sa balat mo. Walang breeding, walang class. Isang malaking pagkakamali na pinulot ka ng anak ko nung mga panahong wala kang makain. Tahimik na napalunok si Elena. Ang salitang pinulot ay laging ginagamit ng matanda upang ipaalala sa kanya ang kanyang utang na loob. Upang ipamukha sa kanya na wala siyang halaga, kundi isang palamuti na nabili sa murang halaga. Tiningnan niya si Marco.
umaasang kahit isang salita ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang asawa niya ay nagpatuloy lamang sa pagbabasa ng balita. Ang mukha ay walang anumang reaksyon. Tila ba isa lamang hangin si Elena na hindi nakikita at hindi naririnig. Tiningnan niya ang mga kasambahay na mabilis na nag-iwas ng tingin. Mababakas sa kanilang mga mata ang awa na lalong nagpapabigat sa damdamin ni Elena. Inilapit ni Doña Imelda ang folder kay Elena. Ang mamahaling alahas sa pulso ng matanda ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Pirmahan mo yan. Now, napakurap si Elena. Unti-unting binasa ang mga nakasulat sa unang pahina. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Isa itong kasulatan ng pag-urong sa anumang karapatan bilang ina kay Leo, ang kaisa-isa nilang anak. Nakasaad doon na ipinauubayay niya ang buong pangangalaga at mga desisyon sa edukasyon ng bata kay Marco at kay Doña Imelda, kapalit ng isang buwan ng allowance na napakaliit kumpara sa kayamanan ng pamilya. Mama, ano po ito? Bakit ko isusuko ang anak ko? Nabasag ang boses ni Elena. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang anak ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Huwag ka nang magpanggap na may silbi ka sa buhay ng apo ko, Elena. Malamig na wika ni Doña Imelda, ang ngiti ay may halong pangungutya. It's for Leo's future. You have to accept that your bloodline is not capable of raising an heir to our empire. Wala kang alam sa negosyo, wala kang pinag-aralan. Gusto mong lumaki ang bata na katulad mong sunod-sunuran at walang ambisyon? Ako at si Marco ang bahala sa apo ko. Ito ang pinakamagandang magagawa mo bilang ina. Ang lumayo, magpakumbaba, at hayaan siyang umasenso nang wala ang presensya mong nakakababa ng pagkatao. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Hinihingi ng matanda ang kanyang laman at dugo na parang humihingi lamang ng isang pirasong damit na hindi na kailangan. Marco, baling ni Elena sa asawa. Ang mga mata ay nagmamakaawa, umaapaw sa luhang pilit niyang pinipigilang bumagsak. Marco, anak natin si Leo. Ako ang nagluwal sa kanya. Ako ang nagpupuyat tuwing nilalagnat siya habang nasa mga meeting ka. Marco, parang awa mo na. Magsalita ka. Ibinaba ni Marco ang kanyang tablet. Tiningnan niya si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang init, walang pagmamahal, parang nakatingin sa isang estranghero. Just sign it, Elena. Mama is right. Masyado kang emosyonal. Hindi iyan makakabuti kay Leo. Palagi ka na lang nagpapakabiktima. It's just a formality para mas madaling maayos ang mga trust funds niya nang hindi na kailangan ang pirma mo sa bawat dokumento. Don't make a scene so early in the morning. Ang panlalamig na naramdaman ni Elena nang malamang may ibang babae ang asawa niya ay wala nang ibibigat pa sa panlalamig na nararamdaman niya ngayon. Ang lalaking minahal niya ay tahasang tinatanggalan siya ng karapatan sa sarili nitong anak. Ginagamit nila ang kanyang pagiging ina upang manipulahin siya, tinatapak-tapakan ang kanyang pagkatao sa sarili niyang tahanan. Inabot ni Doña Imelda ang isang mamahaling itim na ballpen at inilapag ito sa ibabaw ng papel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na yan, kumuha ka ng pera at maghanap ka ng ibang mapaglilibangan. Ang dami mo pang drama. Akala mo naman may magagawa ka laban sa amin. Dati, kukunin ni Elena ang ballpen na yon habang umiiyak. Pipirma dahil sa takot na palayasin at tuluyang ilayo sa kanyang anak. Dati, yuyuko siya at tatanggapin ang lahat ng pang-aalipusta dahil naniwala siyang wala siyang laban sa yaman at kapangyarihan ng mga taong ito. Ngunit ang babaeng laging nakayuko ay namatay na kagabi sa madilim na pasilyo ng bahay na ito. Ang mga luha ay nag-iba ng forma,
Naging matigas, naging yelo. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang kamay patungo sa ballpen. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa labi ni Doña Imelda, ang tagumpay na nakaguhit sa mukha ng matanda. Subalit, sa halip na hawakan ng panulat, inilapag ni Elena ang kanyang palad sa ibabaw ng dokumento. Nanginig ang mga balikat ni Elena, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa isang pambihirang puwersa na bumabangon mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang mukha. Wala nang panginginig sa kanyang mga labi. Ang mga matang dati ay laging umiiwas dahil sa hiya ay unti-unting nakapako ngayon sa mukha ng kanyang biyenan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, tinitigan ni Elena si Doña Imelda ng tuwid, walang bahid ng takot, at tahimik na ipinaparating ang isang mensahe na hindi kayang isulat ng anumang ballpen. Ang katahimikan sa hapagkainan ay tila isang bintana ng salamin na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang matapang na titig ni Elena ay hindi inasahan ni Doña Imelda, na ang mukha ay dahan-dahang namula sa galit dahil sa pagkabigo ng kanyang awtoridad. Maging si Marco ay napatigil sa pag-inom ng kape, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong habang nakatingin sa asawang tila biglang naging ibang tao. Anong ibig sabihin ng titig na yan, Elena? Ang boses ni Doña Imelda ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa gilid ng mesa. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalamon sa'yo? Kung wala kami, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng pira-pirasong pagkain sa kalsada. Dahan-dahang binawi ni Elena ang kanyang kamay mula sa dokumento. Hindi ko po nakakalimutan ang lahat, Mama. Lahat ng tulong, lahat ng pagpapakain, at lahat ng sakit na ipinalasap ninyo sa akin sa loob ng 15 taon. Nakatatak po ang bawat isa niyan sa puso ko. Tumayo si Elena. Ang kanyang pagkilos ay dahan-dahan at may dalang dignidad na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Kinuha niya ang folder, hindi upang pirmahan, kundi upang itabi. Pag-iisipan ko po ang hiling ninyo tungkol kay Leo, ngunit sa ngayon, may kailangan muna akong asikasuhin. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa. Nilakad niya ang pasilyo patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang matatag na deklarasyon ng kalayaan. Bago siya tuluyang lumabas, hinawakan niya ang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng kanyang blusa. Isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Ang huling alaala na iniwan sa kanya ni Don Ricardo, ang yumaong ama ni Marco. Sumakay si Elena sa isang lumang taxi, malayo sa karangyaan ng kanilang sariling sasakyan. Nagpahatid siya sa isang lumang gusali sa Binondo, kung saan ang mga dingding ay puno na ng lumot at ang hangin ay amoy ng lumang papel at nakaraan. Doon, sa isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakakausap. Attorney Rivera, pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Bati ni Elena sa matandang abogado na dati ay kanang kamay ng kanyang biyenang lalaki. Tumingala ang abogado. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na kagalakan at kalungkutan nang makita ang kalagayan ni Elena. Elena Hiha, alam kong darating ang araw na ito. Alam ni Don Ricardo na hindi habang buhay ay mananatili kang nakayuko sa ilalim ng anino ng kanyang asawa at anak. Inilabas ni Attorney Rivera ang isang itim na vault mula sa ilalim ng kanyang mesa. Gamit ang susing suot ni Elena, dahan-dahang binuksan ang takip nito. Sa loob ay nakahiga ang mga dokumentong selyado ng panahon, ang mga lihim na hindi kailanman nalaman ni Marco at Doña Imelda. 15 taon na ang nakalilipas. Bago pumanaw si Don Ricardo, ibinilin niya sa akin ang mga ito. Paliwanag ng abogado habang iniabot ang mga papel kay Elena.
Siya ang nagpaaral sa iyo sa kolehiyo ng lihim, Elena. Siya ang nagturo sa iyo ng pasikot-sikot ng kanilang kumpanya mula sa malayo dahil alam niyang si Marco ay masyadong kampante sa kanyang sarili. Ang fidelity clause sa inyong prenuptial agreement na ipinilit niyang pirmahan ninyo, hindi iyon para sa proteksyon ni Marco. Para iyon sa iyo. Binasa ni Elena ang mga legal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nakikita. Sa ilalim ng mga probisyon ng kasunduan, kung mapapatunayang si Marco ay nagtaksil o gumawa ng mga hakbang na makakasira sa integridad ng pamilya, lahat ng shares ni Don Ricardo na bumubuo sa 60% ng kumpanya ay automatikong malilipat sa pangalan ni Elena. Higit pa rito, ang mga utang na kinukuha ni Marco para sa kanyang mga kiyakit na proyekto ay hawak ng isang shell company na ang tunay na may-ari ay ang trust fund na nakapangalan sa kanya. Sa madaling salita, Elena, seryosong wika ni Attorney Rivera, hindi mo kailangang magmakaawa para sa iyong anak. Dahil sa papel na ito, ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng bubong na tinitirhan nila. Ikaw ang nagpapasweldo sa mga taong umaalipusta sa iyo. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na bugso ng emosyon. Ang kanyang biyenang lalaki, ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa pamilyang iyon, ay nakita ang lahat bago pa man ito mangyari. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Bumalik si Elena sa mansyon ng dapit hapon na. Ang bahay ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang tugtog ng piano mula sa kwarto ni Leo. Pumasok siya sa silid ng kanyang anak at natagpuan itong mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kanyang mga libro. Dahan-dahang lumapit si Elena, hinaplos ang malambot na buhok ng bata. Ang kanyang puso ay kumirot sa matinding pagmamahal. Patawarin mo ako, Leo, kung naging mahina si Mami sa mahabang panahon. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng paninindigan. Pero pangako, hinding-hindi ka nila makukuha sa akin. Mula ngayon, wala nang mananakit sa atin. Hinalikan niya ang noo ng anak bago lumabas ang kwarto. Sa pasilyo, nakita niya ang anino ng isang tao na nagmamatiyag sa kanya sa dilim. Isang nakakatakot na presensya na tila kanina pa naghihintay sa kanyang pagbabalik. Saan ka galing, Elena? Ang boses ni Marco ay binalot ng pagdududa, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang kanyang asawa. At ano ang hawak mong sobre? Huwag mong sabihing naghahanap ka na ng ibang matutuluyan dahil wala ka pang pinipirmahan. Itinago ni Elena ang sobre sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang digmaan at ang bawat salitang bibitawan niya mula ngayon ay dapat maging maingat. Galing lang ako sa isang matandang kaibigan, Marco. Sagot ni Elena, ang boses ay may kakaibang lamig. At tungkol sa pirma ko, huwag kang mag-alala. Malapit mo nang makuha ang lahat ng nararapat para sa iyo. Ang pag-ibig ay isang mahabang pagsasakripisyo, ngunit ang paghihiganti ay isang sining ng paghihintay. Isinuot muli ni Elena ang kanyang lumang apron, ang telang kupas na naging saksi sa libu-libong oras ng kanyang paglilingkod. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng banyo. Maputla ang kanyang pisngi. May mga itim na anino sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang paningin ay kasing talim ng bagong hasang kutsilyo. Alam niyang upang makuha ang lahat, kailangan muna niyang ibigay ang ilusyon ng tagumpay kay Marco. Nang gabing iyon, hindi lamang uwi ni Marco ang nagpayanig sa katahimikan ng mansyon. Kasama niya si Sophie. Pumasok ang dalawa na tila sila ang tunay na mag-asawa. Nagtatawanan habang ang mga braso ay magkayakap. Ang bango ng mahal na pabango ni Sophie ay agad na humalo sa amoy ng nilulutong hapunan ni Elena. Isang mapangahas na pagsakop sa kanyang teritoryo. Elena,
Maghanda ka ng wine at dalhin mo sa garden. Sophie and I need to discuss some very important business matters. Utos ni Marco nang hindi man lamang tinitingnan ng asawa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tila ipinapakita sa kanyang kabit kung gaano kautos-utos ang babaeng pinakasalan niya. Siyempre, Marco. Maghahanda rin ako ng paborito ninyong pampagana, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malambot, may bahid ng pamilyar na pagpapakumbaba na lalong nagpalaki sa ulo ni Marco. Sa hardin, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nagsilbi si Elena. Inilapag niya ang mga kristal na baso sa ibabaw ng lamesang gawa sa bakal. Ang bawat kilos niya ay maingat, kahit na ang bawat tawa ni Sophie ay parang hapdi ng asin sa kanyang mga sugat. Oh Marco, ang ganda naman ng garden ninyo. Pero parang kailangan na ng renovation. Masyadong old-fashioned. Parang ang taong nag-aalaga rito. Pangungutya ni Sophie habang nakatingin kay Elena. Kinuha ng babae ang baso ng wine mula sa tray na hawak ni Elena, sadyang idiniit ang kanyang mga daliri sa kamay ng asawa ni Marco upang mangasar. Ngumiti lamang si Elena, isang nangiting pilit ngunit puno ng misteryo. Pasensya na po, Ma'am Sophie. Susubukan ko pong ayusin sa susunod. Good. Be useful for once, Elena. Dagdag ni Marco bago humigop ng wine. By the way, did you sign those papers from Mama? Malapit na, Marco. Binabasa ko lang ang bawat detalye para sigurado. Sagot ni Elena habang dahan-dahang umaatras. Sa loob ng kusina, habang naghuhugas ng mga platong pinagkainan nila, naramdaman ni Elena ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Nanay Rosa, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Walang salitang namutawi. Ngunit ang mahigpit na pisil nito sa kanyang balikat ay sapat na upang malaman ni Elena na may nakakaintindi sa kanyang pait. Isang tahimik na pagkakaisa sa gitna ng mga taong mapang-api. Hija, ang tubig na tahimik ay malalim. Huwag mong hayaang malunod ka sa sarili mong galit. Bulong ni Nanay Rosa bago ito nagpatuloy sa kanyang gawain. Samantala, sa garden, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone upang mag-order ng isang mamahaling relos na matagal nang hinihingi ni Sophie bilang gift para sa kanilang anibersaryo ng relasyon. Isang Cartier na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Wait, what's happening? Bulalas ni Marco. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong habang paulit-ulit na pinipindot ang screen ng kanyang phone. Bakit, babe? May problema ba? Tanong ni Sophie. Ang boses ay puno ng pagkainip. My card. It's declined. Impossible. Kalalagay ko lang ng pondo rito kahapon mula sa business account. Ulat ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimulang kabahan. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang bank manager, ngunit ang tanging sumagot ay isang automated voice message na nagsasabing ang kanyang mga personal na account ay pansamantalang nasa ilalim ng security hold. Napatayo si Marco. Ang kanyang muka ay biglang namutla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pakiramdam ng kapangyarihan na kanina lang ay suot-suot niya ay biglang natanggal na parang balat ng sibuyas. Lumingon siya patungo sa kusina, kung saan nakikita niya ang anino ni Elena, na tahimik na nagtatrabaho. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ngayon pa? Bakit sa mismong oras na ito? Hindi alam ni Marco na sa kabilang panig ng lungsod, si Attorney Rivera ay katatapos lamang magpadala ng isang formal na abiso sa bangko. Dala ang mga dokumentong may lagda ng yumaong Don Ricardo. Mga dokumentong nagsasabing ang anumang irregularities sa paggamit ng pondo ng pamilya ay dapat agad na imbestigahan. Bumalik si Marco sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng kalituhan. Elena! Elena! Nasaan ka? Lumabas si Elena mula sa kusina. Pinupunasan ang kanyang mga basang kamay sa kanyang apron. Bakit, Marco? May kailangan ka ba? Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa.
Ang mukha ni Elena ay nanatiling inosente, walang bahid ng anumang nalalaman. Ngunit may kung anong lamig sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Isang lihim na tila unti-unting lumalamon sa kasiguruhan ng kanyang mundo. Anong ginawa mo sa mga bank documents sa study room ko? Singhal ni Marco, bagamat wala siyang basihan upang paghinalaan ng asawa. Wala akong ginalaw doon, Marco. Alam mo namang hindi ako nakakaintindi ng mga ganyang bagay. 'Di ba? Mahinahong sagot ni Elena. Tumalikod si Elena upang bumalik sa kusina. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakita ni Marco. Ang unang harang ay natumba na. Ang susunod ay ang mismong pundasyon ng kumpanya. Utang na loob, Elena. Iyon ang tanging dahilan kung bakit ka narito sa mansyong ito. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, baka namamalimos ka pa rin sa kanto kasama ang mga magulang mong walang silbi. Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Elena. Narito sila sa sala, sa gitna ng karangyaan na tila naging isang gintong hawla. Habang si Marco ay naglalakad ng pabalik-balik dahil sa galit at kalituhan sa kanyang mga bank account, si Elena naman ay tahimik na nakaupo sa sofa. Maingat na tinatahi ang isang butones na natanggal sa polo ni Marco. Isang simpleng gawain ng paglilingkod. Isang huling haplos ng pagmamahal sa gitna ng lantarang pangaalipusta. Ang miron ng bawat tusok ng karayom sa tela ay tila sumasabay sa pintig ng puso ni Elena. 15 taon na niyang naririnig ang mga salitang ito. Ang utang na loob ay naging isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg na sa tuwing susubukan niyang huminga ng malaya ay lalo lamang siyang sinasakal. Bakit ka tumatahimik dyan? Magsalita ka! Sigaw ni Marco. Lumapit siya at marahas na hinablot ang polo mula sa mga kamay ni Elena. Ang sinulid ay napatid at ang butones ay gumulong sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtalbog sa makinis na marmol bago ito tuluyang nawala sa ilalim ng cabinet. Simula nang magmatigas ka sa pagpirma ng mga dokumento ni Mama, nagkandaloko-loko na ang buhay ko. Ikaw ang malas sa bahay na ito, Elena. Isang malas na dinala ko mula sa putikan. Tumingala si Elena. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Marco ay tila isang malaking alon na unti-unting tumitibay sa kanyang pundasyon sa halip na wasakin ito. Binayaran ko na ang utang na yon, Marco. 15 taon ng paninilbihan, 15 taon ng pagtitiis sa mga pang-iinsulto ninyo ni Mama. 15 taon na ibinigay ko ang buong buhay ko para lang maging maayos ang sa inyo. Sa tingin ko, patas na tayo. Natawa si Marco, isang tawang puno ng pangungutya at kawalang galang. Patas? Kailanman ay hindi tayo magiging patas. Ako ang arkitekto. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ako ang nagbibigay ng lahat ng luho mo. Ano ka ba kung wala ako? Isang hamak na probinsyanang walang alam, kundi magluto at maglinis. Hindi na kumibo si Elena. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Lumilikha ng mga guhit ng tubig sa salamin na tila mga luhang hindi na niya gustong ilabas. Ay dumating nang mapagtanto niya ang isang masakit, ngunit mahalagang katotohanan. Ang taong gumagamit ng iyong nakaraan upang kontrolin ang iyong kasalukuyan ay hindi kailanman karapat-dapat sa iyong hinaharap. Umalis ka na sa harap ko. Nakakasuka ang mukha mo. Pagtatapos ni Marco, bago marahas na lumabas ng sala, ang tunog ng pinto na sumara ng malakas ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Naiwan si Elena sa dilim. Dahan-dahan siyang yumuko at hinanap ang butones na gumulong kanina. Nang mahanap niya ito, mahigpit niya itong kinuyom sa kanyang palad. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa bawat bulyaw. Ang bawat paghamak ni Marco
ay nagsisilbing panggatong sa apoy na ngayon ay nagliliyab na sa kanyang puso. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. May isang mensaheng dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga larawan ni Marco at Sophie na masayang namimili ng mga alahas sa isang mall gamit ang isang credit card na hindi pa nabablock. Ngunit hindi ang mga larawan ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang kalakip na dokumento, isang sipi ng lihim na kontrata ni Marco sa isang banyagang investor kung saan ginamit niyang kolateral ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon nang walang pahintulot ng board na pahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang lupang iyon ay nakapangalan sa trust fund ni Leo na protektado ng fidelity clause ni Don Ricardo. Ang katangahan ni Marco, dahil sa sobrang kumpiyansa, ay nagbigay kay Elena ng pinakamalakas na alas na kailangan niya. "Itatapon mo ako pabalik sa putikan, Marco?" Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. "Tingnan natin kung sino ang unang lulubog kapag ang lahat ng dumi mo ay lumutang na." Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Hanggang kailan kayang panindigan ni Marco ang kanyang yabang kapag nalaman niyang ang mismong pundasyon ng kanyang kaharian ay gumuho na dahil sa sarili niyang mga kamay. Ang bawat sugat ay may kanya-kanyang kwento ng hapdi, ngunit ang sugat na dulot ng pag-iisa sa gitna ng maraming tao ang pinakamahirap gamutin. Lumabas si Elena ng mansyon bit-bit ang isang maliit na bayong. Ang kanyang dahilan kay Marco ay bibili lamang siya ng mga sariwang sangkap para sa hapunan. Ang totoo, kailangan niyang makahinga. Ang hangin sa loob ng bahay na yon ay tila unti-unti nang nauubusan ng oxygen dahil sa bigat ng mga kasinungalingan at pang-aapi. Naglakad siya patungo sa dulo ng kanilang subdivision, kung saan matatagpuan ang isang maliit at simpleng hardin na puno ng mga halamang gamot at makukulay na bulaklak. Doon nakatira si Lola Berta, isang retiradong guro na matalik na kaibigan ng kanyang yumaong biyenan. Sa bawat pagkakataon na ang mundo ni Elena ay tila guguho na, ang munting tahanan ni Lola Berta ang nagsisilbing kanlungan niya. "Elena Hija, halika, pumasok ka." Bati ng matanda habang nagdidilig ng kanyang mga tanim. Ang boses ni Lola Berta ay malambot at puno ng kalinga, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Elena mula kay Doña Imelda. Naupo sila sa beranda habang ang amoy ng bagong timplang tsaa na may tanglad ay nagbibigay ng panandaliang kalmado sa naguguluhang isipan ni Elena. Ang tunog ng mga huni ng ibon sa paligid ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa kanyang mga takot. "Alam ko ang lahat, Elena. Ang mga usap-usapan sa paligid, ang mga nakikita ng aking mga mata kapag dumadaan si Marco kasama ang babaeng iyon." Panimula ni Lola Berta. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elena. Ang kanyang mga palad na kulubot ay puno ng init ng pag-unawa. "Huwag mong isiping mag-isa ka sa laban na ito." Ang pakiramdam na sa wakas ay may nakakakita sa kanyang tunay na kalagayan ng walang paghuhusga. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Elena ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng pakikiramay. Tumayo si Lola Berta at pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang isang lumang tablet. "Noong nakaraang linggo, nakita ko sila sa tapat ng subdivision gate. Masyado silang kampante dahil akala nila ay walang nakakakilala sa kanila rito." Ipinakita ni Lola Berta ang mga larawan at isang maikling video. Malinaw na makikita si Marco at Sophie na nag-aaway sa loob ng sasakyan. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Elena ay ang isang envelope na ibinigay ni Sophie kay Marco. Isang envelope na may tatak ng isang kilalang law firm na dalubhasa sa paglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Elena, ang babaeng yon ay hindi lang basta kabit. Siya ay isang buwitre na unti-unting kinakain ng kumpanya ni Marco mula sa loob. Babala ni Lola Berta.
Ginagamit niya ang kahinaan ni Marco para sa sarili niyang interes. Napatigil si Elena. Ang piraso ng impormasyong ito ay nagdugtong sa mga dots na matagal na niyang pinag-iisipan. Hindi lang pala si Marco ang nagtataksil sa kanya. Si Marco mismo ay pinagtataksilan din ng taong pinagkakatiwalaan niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang karma ay tila mabilis na kumikilos kahit hindi niya ito itulak. Salamat, Lola Berta. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang tulong nito sa akin. Pasasalamat ni Elena habang maingat na kinokopya ang mga file sa kanyang sariling phone. Bago siya umalis, niregaluhan siya ni Lola Berta ng isang maliit na halaman ng sampagita. Itanim mo ito sa iyong puso, Elena. Ang bango nito ay lumalabas lalo na kapag ito ay pinitas at dinurog. Tulad mo, ang iyong tunay na halaga ay mas lalong kikinang sa gitna ng pagsubok. Pagbalik ni Elena sa mansyon, ang dilim ay nagsisimula na namang bumalot sa paligid. Nadatnan niya si Marco na naghihintay sa pintuan. Ang mukha ay balisang-balisa at ang kanyang mga mata ay nanunuri. Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng hinala. At ano yang bitbit mo? Isang halaman? Sa gitna ng lahat ng problema natin, may oras ka pang mag-gardening? Tiningnan ni Elena si Marco. Ang kanyang paningin ay puno ng awa para sa lalaking ito na akala ay siya ang may kontrol sa lahat. Ngunit sa katotohanan ay unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Galing lang ako sa palengke, Marco. At ang halamang ito ang magpapaalala sa akin na may mga bagay na nananatiling mabango kahit sa gitna ng dumi. Sagot ni Elena nang may kakaibang kapangyarihan sa kanyang boses. Pumasok si Elena sa loob. Iniwan si Marco na tuliro sa kanyang mga salita. Ngunit sa kanyang pagdaan sa sala, napansin niya ang isang bagong gamit sa ibabaw ng lamesa. Isang sulat na may selyo ng korte, isang notice of foreclosure para sa isa sa kanilang mga properties. Naramdaman ni Elena ang isang kaba na may halong pananabik. Ang mga pader na binuo ni Marco ay nagsisimula na ngang gumuho. Ngunit ang tanong ay, sino ang unang madadaganan sa pagbagsak nito? Lahat ng ito ay kasalanan mo, Elena. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, dala mo na ang kamalasan sa bawat sulok ng buhay ko. Ang boses ni Marco ay tila kulog na yumanig sa loob ng kanilang study room. Ang notice of foreclosure na puti at tila walang malay ay nakalapag sa ibabaw ng lamesang mahogani, isang matibay na ebidensya ng kanyang unti-unting pagbagsak. Habang si Marco ay namumula ang muka at habol ang kanyang hininga dahil sa galit, si Elena naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuan, hawak ang isang basket ng mga bagong labang damit. Ang amoy ng Fabcon ay banayad na humahalo sa amoy ng pawis at takot na nagmumula sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung anong kinalaman ko sa mga desisyon mo sa negosyo, Marco. Mahinahong sagot ni Elena. Ipinatong niya ang basket sa isang upuan at dahan-dahang tiniklop ang isang maliit na t-shirt ni Leo. Ang bawat hagod ng kanyang palad sa tela ay tila isang paraan upang pakalmahin ang sariling puso. Pinapaalalahanan lang kita noong nakaraang buwan tungkol sa mga utang na kinukuha mo. Pero sabi mo ay masyado akong ignorante para makialam. Dahil ignorante ka naman talaga. Singhal ni Marco. Hinablot niya ang dokumento at winasiwas ito sa harap ni Elena. Ang Blue Horizon Project, ang kiyakit kong obra. Kinasuhan ako ng plagiarism, sinasabi ng kumpanyang LLRA Holdings na kinuha ko raw ang design nila. This is impossible. Ako ang nag-isip nito. Paanong nangyari na may mas nauna pang nag-file ng patent kaysa sa akin? Napatigil si Elena sa pagtiklop. Alam niya ang sagot. Ang LRA Holdings ay ang kumpanyang itinatag ni Don Ricardo para sa kanya. Ang pangalang kinuha mula sa kanyang buong pangalan, Elena Rosa Alcantara.
ngunit nanatili siyang tahimik. Ang sining ng paghihiganti ay hindi nangangailangan ng mabilis na pag-amin. Mas matamis ang tagumpay kapag ang kalaban ay nalilito sa sarili niyang mga anino. Baka naman may nag-traitor sa loob ng opisina mo, Marco. Mungkahi ni Elena, ang boses ay walang bakas ng panunuya. Baka ang mga taong inaakala mong tapat ay may iba palang plano. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang biyenan ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang ayos na buhok ay may mga hiblang nakawala na at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Marco, tumatawag ang mga investor. Gusto nilang bawiin ang kanilang mga shares. Bulyaw ni Doña Imelda. Lumingon siya kay Elena at muling ibinuhos ang kanyang puot. At ikaw, bakit nakatayo ka lang dyan? Wala ka na ngang silbi sa bahay na ito. Nagagawa mo pang panoorin ang pagbagsak ng asawa mo? Lumayas ka sa paningin ko bago ko makalimutan na tao ka pa. Sa gitna ng sigawan at gulo, dahan-dahang lumapit si Elena sa kanyang anak na si Leo na nakasilip sa siwang ng pinto. Takot na takot sa naririnig. Hindi ang kanyang paghihiganti, kundi ang proteksyong ibinibigay niya sa kanyang anak sa gitna ng unos. Niyakap niya ang bata at tinakpan ng mga tainga nito, habang sa kanyang isipan ay nanunumpa siyang ito na ang huling beses na makakakita si Leo ng ganitong eksena. Everything will be fine, anak. Mommy is here. Bulong ni Elena, bagamat sa kanyang likuran ay patuloy ang pagmumura ni Marco at ang paghagulgol ni Doña Imelda. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Inakala niyang si Sophie ang tumatawag upang bigyan siya ng suporta, ngunit nang sagutin niya ito, ang kanyang mukha ay mas lalong namutla. What? Anong ibig mong sabihing hindi mo na ako matutulungan? Sophie! Sophie! Ang tanging narinig ni Marco sa kabilang linya ay ang tunog ng pagkaputol ng tawag. Ang babaeng nangako ng langit ay siyang unang bumitaw nang maramdaman ang init ng apoy. Lumingon si Marco kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Elena, ang bank account mo, yung maliit na savings na itinabi mo para kay Leo. Kailangan ko yon. Pautangin mo muna ako, babayaran ko rin agad kapag naayos ko ang gulo sa opisina. Tinitigan ni Elena si Marco. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo ay nagmamakaawa na ngayon para sa barya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang sagot ay hindi ang inaasahan ni Marco. Wala na ang pera na yon, Marco. Pagsisinungaling ni Elena, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ginamit ko na para sa kinabukasan namin ni Leo. Dahil tulad ng sabi mo, ignorante ako, kaya natakot ako na baka mawala ang lahat dahil sa kamalasan ko. Lumabas si Elena ng kwarto, bitbit ang kanyang anak. Iniwan ang mag-ina na lunod sa sarili nilang mga kasalanan. Ngunit sa kanyang paglalakad sa pasilyo, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Marco na nakasabit sa upuan. Isang maliit na flash drive na may label na Confidential, Sophie. Naramdaman ni Elena ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ito na kaya ang huling piraso ng puzzle na magtuturo kung paano ninanakawan ni Sophie si Marco. O may mas malalim pa itong lihim na maaaring sumira hindi lang sa negosyo, kundi sa buong pagkatao ni Marco. Sophie, sagutin mo ang telepono. Huwag mo akong talikuran ngayon. Ang boses ni Marco ay basag, puno ng desperasyon na humahalubilo sa ingay ng malakas na ulan sa labas. Paulit-ulit niyang idiniin ang daliri sa screen ng kanyang cellphone, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numero. Ang bawat tuot ng linya ay tila isang pintig ng paparating na kamatayan para sa kanyang karera. Sa kabilang panig ng silid, sa gitna ng malamlam na liwanag ng lampara,
Tahimik na nakaupo si Elena. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng laptop ni Marco na naiwan nitong bukas. Gamit ang maliit na flash drive na nakuha niya kanina, binuksan niya ang mga file na may label na Confidential Sophie. Ang bawat dokumentong lumalabas sa screen ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Marco. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Sophie. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Marco ng kanyang mga lihim na transaksyon ay siya ring nagbebenta ng kanyang mga disenyo sa kanilang pinakamalaking kalaban. Si Sophie ang anay na matagal nang kumakain sa pundasyon ng kumpanya, habang si Marco ay bulag na nagpapakalasing sa akalang mahal siya nito. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot ng selos, kundi kirot ng panghihinayang para sa lalaking pinakasalan niya. Ang taong dating tinitingala niya dahil sa kanyang talino ay naging isang kahabag-habag na biktima ng sarili niyang kahangalan. Bakit ka nakatitig sa laptop ko? Biglang sumulpot si Marco sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Anong ginagawa mo, Elena? Pati ba naman ikaw? Pagtataksilan ako? Dahan-dahang tumayo si Elena. Hindi niya isinara ang laptop. Hinayaan niyang makita ni Marco ang mga spreadsheet at mga email na nagpapatunay sa pagtataksil ni Sophie. Hindi ako ang nagtaksil sa iyo, Marco. Matagal mo nang pinatira ang taksil sa loob ng buhay mo. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang abala sa pagpuna sa mga pagkakamali ko. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang binabasa ang mga mensahe ni Sophie sa banyagang investor. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang naging maputla, tila isang bangkay na naglalakad. This is not possible. Mahal ako ni Sophie. Sabi niya, sabay kaming lilipad pa Singapore kapag nakuha na namin ang pera. Ang pera mo, Marco, hindi ang pera ninyo. Pagtatama ni Elena, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Isang sandali ng matalas na pagkilala. Kinuha ni Elena ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka, ang litrato ng kanyang mga magulang na magkahawak kamay sa harap ng kanilang maliit na dampa sa probinsya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa katapatan ng mga taong nakatira sa loob nito. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon ng marahas. Pumasok si Sophie, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang kunin ang kanyang mga huling gamit. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng sweetness na ipinapakita niya kay Marco. Suot niya ang isang mamahaling coat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Oh, glad you're both here. Malkas na boses ni Sophie na tila wala lang ang lahat. Marco, don't look at me like that. Business is business. You are too weak, too easy to manipulate. At ikaw naman, Elena, salamat sa pagiging martir. Dahil sa'yo, naging madali ang lahat para sa akin. Hayop ka, Sophie! Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Sigaw ni Marco. Susugod sana siya, ngunit pinigilan siya ng sarili niyang panghihina. Ang kanyang tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa gitna ng sala. Tiningnan ni Sophie si Elena nang may mapunong tingin. Enjoy your empty house, Elena. Soon, kahit ang bubong na ito ay mawawala na sa inyo. Nang makaalis si Sophie, ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang tunog lamang ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana ang maririnig. Si Marco ay nanatiling nakaluhod, umiiyak na parang bata, habang si Doña Imelda ay nakatayo sa hagdanan, tulala at hindi makapaniwala sa bilis ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Elena, hinawakan ng laylayan ng kanyang apron. Elena, please, ikaw na lang ang meron ako. Tulungan mo ako. Sign the mortgage papers for the house. Iyan na lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang mga utang at makapagsimula muli. Tinitigan ni Elena ang kanyang asawa. Ang lalaking ito
na minsan niyang sinamba ay humihingi ng kanyang tulong upang isugal ang huling bagay na nagbibigay ng seguridad sa kanilang anak. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Marco, may isang bagay na hindi niyo alam ni Mama. Panimula ni Elena, ang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal na niyang itinago. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan natin, hindi mo ito pwedeng i-mortgage. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Imelda. Mula sa hagdan, ang boses ay nanginig. Dahil matagal na itong wala sa pangalan ninyo, sagot ni Elena. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ng LRA Holdings at ako ang may-ari ng kumpanyang yon. Ang katahimikan ay tila naging isang malalim na bangin. Ang mga mata ni Marco ay napako kay Elena, puno ng takot at pagtataka. Sino nga ba ang babaeng ito na 15 taon niyang minaliit? At ano pa ang mga lihim na hindi pa niya nabubunyag? Akin ang anak ko, Elena. Hindi mo siya pwedeng makuha sa akin kahit sa iyo pa ang kumpanya at ang bahay na ito. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa puot. Isang boses na puno ng desperasyon ng isang taong nalulunod at pilit na humahawak sa huling bagay na inaakala niyang pag-aari niya. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintana ng mansyon, si Elena ay nakatayo sa gitna ng silid ni Leo. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga damit ng bata. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela habang pinagmamasdan ang kanyang asawang unti-unti nang nawawala sa katinoan. Ito ang kabalintunaan ng kanyang buhay. Nakuha na niya ang titulo ng lupa, nakuha na niya ang kontrol sa kumpanya. Ngunit sa harap ng galit ni Marco, pakiramdam ni Elena ay siya pa rin ang talunan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 15 taon ay tila naging isang malaking biro dahil sa huling sandali, ang kanyang anak pa rin ang gagamiting sandata laban sa kanya. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nakikipag-agawan, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas sa takot. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Leo na ngayon ay gising na at umiiyak habang hinihila ni Marco ang braso nito. Marco, nasasaktan ng bata. Parang awa mo na, bitawan mo siya. Mahinahong pakiusap ni Elena, bagamat ang kanyang boses ay may halong panginginig. Huwag mong idamay si Leo sa gulo nating dalawa. Dadamay? Siya ang alas ko, Elena. Siya ang alkantara na magpapatuloy ng lahat. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa piling ng isang traidor na katulad mo. Sigaw ni Marco. Marahas na binuhat ni Marco ang bata. Ang mga maliliit na kamay ni Leo ay pilit na umaabot kay Elena. Ang kanyang mga iyak ay humahalo sa tunog ng kulog sa labas. Ang makita ang kanyang anak na nagmamakaawa para sa kanyang kalinga habang siya ay nakatayong tila walang magawa dahil sa takot na baka masaktan pa ni Marco ang bata. Mami! Mami! Ang tanging naririnig ni Elena. Ang bawat tawag ni Leo ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 15 taon, lahat ng hirap ay tiniis niya para sa batang ito. Ang bawat sampal, bawat insulto, bawat gabi ng pag-iisa ay tinanggap niya basta't ligtas at masaya si Leo. At ngayon, sa harap ng kanyang mga mata, ang kaligtasang yon ay unti-unti nang naglalaho. Tumakbo si Marco pababa ng hagdanan. Bit-bit ang nagsisipag-iyak na bata. Sinubukan siyang harangan ni Doña Imelda na ngayon ay puno na rin ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit marahas siyang itinulak ni Marco. Huwag kang lalapit, Elena. Kapag sumunod ka, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Banta ni Marco habang binubuksan ang pinto ng mansyon. Ang hangin at ulan ay pumasok sa loob ng bahay, nilalamig ang bawat sulok ng sala. Hinabol sila ni Elena hanggang sa driveway. Ang kanyang mga paa ay hubad at nababasa ng malamig na putik.
Ang kanyang suot na manipis na pantulog ay dumidikit sa kanyang katawan dahil sa ulan. Nakita niya ang pagpasok ni Marco sa loob ng sasakyan kasama ang umiiyak na si Leo. "Marco, huwag mong gawin ito. Maaksidente kayo." Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay tila nilalamon ng lakas ng bagyo. Hindi siya pinakinggan ni Marco. Pinaandar nito ang makina at mabilis na pinarurot ang sasakyan palabas ng gate. Ang tunog ng mga gulong na umiiskid sa basang kalsada ay tila isang huling hiyaw ng kanyang nawasak na pamilya. Naiwan si Elena sa gitna ng kalsada, nakaluhod sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang mga palad ay nakabaon sa putik at ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, maliban sa tunog ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungan na wala pang sagot at punong-puno ng kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ng lahat ng aking pakikipaglaban para sa katarungan, ito ba ang magiging kabayaran? Ang mawala ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako nanatiling buhay. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa halo ng ulan at luha. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan naglaho ang sasakyan ni Marco. Ang desperasyon sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na paninindigan. Hindi siya titigil, hindi siya susuko. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa malamig na semento ay tila mga hibla ng katinuan na unti-unting binabawi ni Elena mula sa kawalan. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik, naramdaman niya ang isang matinding lamig. Hindi mula sa bagyo, kundi mula sa katotohanang ang kanyang pagiging martir ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang manipis na pantulog ay mabigat sa dumi, at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Sa bawat hakbang pabalik sa mansyon, ang panginginig ng kanyang katawan ay napapalitan ng isang matigas na paninindigan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbura sa 15 taon ng pagyuko. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niya si Doña Imelda na nakasalampak sa sahig, humahagulgol habang nakatingin sa bukas na pinto. Ang dating mapagmataas na matanda ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Lumingon ito kay Elena, ang mga mata ay puno ng takot. "Elena, ang anak ko, si Leo, anong gagawin natin?" Gumaralgal ang boses ni Doña Imelda. Hindi siya sinagot ni Elena. Nilagpasan niya ang matanda ng walang anumang emosyon. Umakyat siya sa itaas, pumasok sa banyo, at binuksan ang shower. Hinayaan niyang agasin ng mainit na tubig ang putik at dumi sa kanyang balat. Kasabay ng pag-agos ng tubig ay ang pag-agos din ng huling bakas ng kanyang kahinaan, ang sandali ng kanyang ganap na metamorphosis. Hinubad ni Elena ang kanyang suot na apron na nakasabit sa likod ng pinto, ang simbolong 15 taon niyang isinuot bilang tanda ng kanyang pagkaalipin. Itinapon niya ito sa basurahan nang walang pag-aalinlangan. Isinuot niya ang isang itim na business suit na matagal na niyang itinago, ang suot na inihanda niya para sa araw na hindi na niya kailangang magtago. Kinabukasan, ang opisina ng Alcantara Designs ay balot ng kaguluhan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog dahil sa mga galit na investor. Sa gitna ng ingay, ang otomatikong pinto ng lobby ay bumukas ng may kasamang banayad na tunog ng pag-slide. Pumasok si Elena. Ang bawat hakbang ng kanyang matulis na takong sa makinis na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang ayos ay perpekto. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang siya binabati ay napahinto at napatingin
Nang may pagtataka, "Nasaan ang board of directors?" Tanong ni Elena sa receptionist. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ma'am, nasa boardroom po. Pero bawal po ang pumasok na walang appointment." Hindi natapos ng babae ang kanyang sasabihin dahil dire-diretsyong naglakad si Elena patungo sa elevator. Sa loob ng boardroom, ang mga shareholder ay nagtatalo-talo. Si Marco ay wala roon at ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote dahil sa mga kaso ng plagiarism at pagkawala ng pondo. Sino ang magbabayad sa mga utang ni Marco? Ang buong kumpanya ay gumuho na. Sigaw ng isang matandang investor. Bumukas ang pinto ng boardroom ng may kasamang malakas na puwersa na tumama sa dingding. Lumikha ng isang tunog na nagpalingon sa lahat. Pumasok si Elena at dahan-dahang naupo sa bakanteng upuan sa dulo ng mahabang lamesa. Ang upuang nakalaan para sa may-ari ng pinakamalaking shares. "Ako ang magbabayad," simpleng pahayag ni Elena. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. "Sino ka ba? Asawa ka lang ng arkitekto. Anong alam mo sa negosyo?" Tanong ng isa. Inilabas ni Elena ang isang makapal na folder at inilatag ito sa lamesa. "Hindi niyo ba kilala ang LRA Holdings? Ang kumpanyang bumili sa lahat ng utang ninyo at nagmamay-ari ng 60% ng kumpanyang ito? Ako ang LRA. At simula sa oras na ito, ang Alcantara Designs ay nasa ilalim na ng aking pamamahala." Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga mata ni Elena ay lumibot sa bawat isa sa kanila. Sa puntong yun, hindi na siya ang asawang binaliwala. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Makikita sa video si Marco. Ang mga mata ay nanlilisik at mukhang hindi nakatulog. Habang hawak ang umiiyak na si Leo sa gilid ng isang matarik na bangin sa kanilang lumang rest house sa Antipolo. "Kung gusto mong makita ang anak mo, Elena, ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento ng LRA. Ngayon din, kapag may nakita akong pulis, tatalon kaming dalawa." Sigaw ni Marco sa video. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang taong tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit agad niya itong itinuon sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi na ang kanyang kayamanan, kundi ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Ang yaman ay walang halaga kung ang bawat sentimo nito ay kapalit ng hininga ng aking anak. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Elena habang ang kanyang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa palikulikong kalsada patungong Antipolo. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na nakapatong sa boardroom table, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila hindi sapat upang pawiin ang butil-butil na pawis na lumalabas sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, ang cellphone ay nananatiling bukas. Muling pinapatugtog ang boses ng umiiyak na si Leo sa video. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Bago siya umalis sa opisina, isang eksena ang hindi niya malilimutan. Si Doña Imelda, ang babaeng 15 taon na nagpahirap sa kanya, ay humabol sa kanya sa lobby. Ang matanda ay nakaluhod sa makinis na sahig. Ang kanyang mamahaling bestido ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Elena, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang apo ko." Gumaralgal ang boses ni Doña Imelda
habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng suit ni Elena. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Kunin mo na ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang lahat ng alahas ko. Huwag lang mawala si Marco at Leo. Ito ang kanyang karma. Ang makitang ang kanyang biyenan ay nagmamakaawa sa mismong taong itinuring nitong basura. Tiningnan siya ni Elena nang may halong awa at pait. Ang mga bagay na kinuha ko, Mama, ay mga bagay na hindi nyo naman talaga pag-aari. Pero ang buhay ni Leo, iyan ang tanging bagay na hinding-hindi nyo pwedeng bayaran. Iniwan ni Elena ang matanda na nakasalampak sa sahig, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ngayon, habang papalapit siya sa rest house sa Antipolo, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang mga madidilim na ulap ay tila nakapatong sa mga taluktok ng bundok at ang amoy ng basang lupa at tuyong dahon ay pumapasok sa loob ng sasakyan. Narating niya ang tarangkahan ng rest house. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa ibabaw ng mga tuyong sanga ay lumikha ng mga ingay na tila mga babala. Ipinart niya ang sasakyan at mabilis na bumaba. Ang hangin sa itaas ng bundok ay malakas, humahampas sa kanyang mukha at nanggugulo sa kanyang maayos na buhok. Sa gilid ng matarik na bangin, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Si Marco. Hawak nito si Leo na tila isang manika. Ang mukha ni Marco ay wala ng bakas ng katinuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang tawa ay punong-puno ng desperasyon. Elena, dumating ka rin. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay tila hiyaw ng isang sugatang hayop na nakulong sa kanto. Dala mo ba ang mga dokumento? Dala mo ba ang susi ng aking kaharian? Dahan-dahang lumapit si Elena. Itinaas ang kanyang mga kamay upang ipakita na wala siyang dalang armas. Narito na ako, Marco. Bitawan mo si Leo. Akin na ang anak ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huwag mo akong lokohin. Bulyaw ni Marco. Lalong idiniit si Leo sa gilid ng bangin. Ang maliliit na bato ay nagsimulang gumuho mula sa gilid. Nahuhulog sa madilim na kailaliman na tila walang katapusan. Alam kong may plano ka. Alam kong gusto mo akong mabulok sa bilangguan habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman ko. Marco, tingnan mo ang anak mo. Mahinahong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait na naging lakas. Siya ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay mo. Hindi ang kumpanya, hindi ang mga proyekto, at lalong hindi si Sophie. Si Leo ang nagmamahal sa iyo ng walang kapalit. Huwag mong sirain ang tanging magandang bagay na nagawa mo. Ang sandali kung saan ang pagiging ina ni Elena ay lumulutang higit sa anumang galit. Naalala niya ang bawat gabi na si Marco ay lasing na umuuwi at si Leo ang tanging nagpapasaya rito sa pamamagitan ng mga drawing nito. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni Marco. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay tahimik na dahil sa sobrang takot. Ang mga luha ay tuyo na sa pisngi nito. Ngunit ang kadiliman sa isip ni Marco ay masyadong malalim. Huli na, Elena. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Kung hindi ako ang magmamay-ari sa inyo, walang sino mang pwedeng kumuha sa inyo. Hahakbang sana si Marco paatras, patungo sa bangin, nang biglang may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Leo, ang maliit na laruang sasakyan na ibinigay ni Marco sa kanya noong kaarawan nito. Ang laruan ay gumulong sa paanan ni Marco, isang munting paalala ng isang panahong may pagmamahal pa sa kanilang tahanan. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay napako sa laruan. Sa maikling sandaling iyon ng pagkalito, nakita ni Elena ang pagkakataon. Ngunit sa kanyang paghakbang pasulong, isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang gilid ng bangin kung saan nakatayo si Marco ay unti-unting bumibigay.
Ang mga ugat ng puno ay nagsimulang maputol, lumilikha ng mga tunog na tila mga hibla ng buhay na napapatid. Marco! Sigaw ni Elena. Ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa kanyang asawa at anak habang ang lupa sa ilalim nila ay nagsisimulang lalamunin ng kailaliman. Mommy, help me! Ang hiyaw ni Leo ay tila isang kuryenteng gumuhit sa bawat himaymay ng laman ni Elena. Sa gitna ng dilim at ng papalalim na hukay ng bangin, ang boses ng kanyang anak, ang tanging angkla na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang mawalan ng ulirat. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Marco ay patuloy na gumuguho. Ang tunog ng bawat tipak ng bato na nahuhulog sa kailaliman ay tila mga pintig ng kamatayan na bumibilang sa kanilang huling sandali. Ito ang mulasakit ng tadhana. Ang lalaking nangarap na itayo ang pinakamatatag na gusali sa bansa ay nakatayo ngayon sa isang pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Marco, ibibigay mo sa akin si Leo. Huwag kang gumalaw. Sigaw ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umaabot. Ang kanyang katawan ay nakadapa sa matigas na bahagi ng lupa. Pilit na binabalanse ang sariling bigat habang ang hangin ay marahas na humahampas sa kanyang likuran. Nakita ni Elena ang mukha ni Marco. Isang mukha na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ngunit ngayon ay binalot na ng purong takot. Ang kanyang asawa ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakikita ang sariling kamatayan sa dilim ng bangin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Elena, ang lahat ng pait ng 15 taon, ay tila naging maliliit na usok na tinangay ng hangin. Ang tanging nanatili ay ang imahe ng isang ama at anak na nasa bingit ng kamatayan. Elena, hindi ko kaya. Dumudulas ako. Gumaralgal ang boses ni Marco. Ang kanyang isang paa ay lulutang-lutang na sa hangin habang ang isa naman ay pilit na kumakapit sa isang ugat ng puno na unti-unti na ring nabubunot. Sa isang mabilis na pagkilos, pilit na inabot ni Marco si Leo patungo kay Elena. Kunin mo siya! Kunin mo ang anak natin! Naramdaman ni Elena ang init ng maliit na kamay ni Leo nang mahawakan niya ito. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Lakas na nanggaling sa bawat gabing siya ay umiyak. Bawat araw na siya ay nagtiis. Hinila niya ang bata patungo sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagkayod ng damit ni Leo sa lupa ay tila isang awit ng kaligtasan. Niyakap ni Elena si Leo ng mahigpit. Ang kanyang puso ay nagpapasalamat sa bawat hininga ng bata. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niyang tuluyan ng bumigay ang lupa sa ilalim ni Marco. Marco, ang kamay mo! Sigaw ni Elena. Pilit niyang iniabot ang kanyang kabilang kamay habang ang kabilang braso ay nakapulupot kay Leo. Isang sandali ng matinding pagpili. Tumingin si Marco sa mga mata ni Elena. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon sila ng isang tahimik na pag-uusap na mas malalim pa sa anumang salitang binitawan nila sa loob ng 15 taon. Nakita ni Marco ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang placeholder, na ngayon ay siya palang nag-iisang tulay niya patungo sa buhay. Patawad, Elena. Ang huling bulong ni Marco bago tuluyang maputol ang huling ugat na kanyang kinakapitan. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng malalaking tipak ng lupa ang umalingaw-ngaw sa buong Antipolo. Kasunod, ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Marco! Ang tanging hiyaw ni Elena na binalot ng hangin. Dahan-dahang tumayo si Elena. Yakap-yakap ang nanginginig na si Leo. Tumingin siya sa gilid ng bangin, ngunit wala na siyang nakita, kundi ang kadiliman at ang layo ng mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang lalaking naging impyerno ng kanyang buhay ay naglaho na sa kailaliman ng sarili nitong gawaing hukay. Ilang minuto ang lumipas nang dumating ang mga awtoridad. Ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya ay nagbigay ng kulay sa madilim na paligid. Nakita ni Elena si Doña Imelda na bumaba mula sa isang sasakyan, tumatakbo
patungo sa kanya nang may kasamang hiyaw ng pait. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Marco?" Sigaw ng matanda habang pilit na sumisilip sa gilid ng bangin. Hindi nakasagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang business suit ay punong-puno na ng putik at punit-punit. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay walang luha dahil ang lahat ng kanyang luha ay naubos na sa loob ng maraming taon. "Ligtas po si Leo, Mama," ang tanging nasabi ni Elena. Ang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Habang inaalalayan siya ng mga rescue workers patungo sa ambulansya, naramdaman ni Elena ang mahigpit na yakap ni Leo sa kanyang leeg. Ang bango ng kanyang anak ang naging tanging amoy na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang mga marka nito ay habambuhay na mananatili sa kanyang kaluluwa. Isang huling tingin ang ibinigay ni Elena sa rest house na naging saksi sa huling desperasyon ni Marco. Alam niyang simula sa gabing ito, wala nang anino ni Marco na susunod sa kanya. Ngunit isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo. Ang katarungan ba ay tunay na matamis kung ang kapalit nito ay ang ganitong klaseng wakas? At paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang lahat kapag dumating ang araw na magtanong ito tungkol sa kanyang ama? Ang katahimikan sa loob ng puting silid ng ospital ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw na narinig ni Elena sa buong buhay niya. Ang tanging tunog na bumabasag sa kapayapaan ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang regular na pag-akyat baba ng dibdib ni Leo habang ito ay mahimbing na natutulog. Sa bawat paghinga ng bata, tila may isang tinik na nabubunot sa puso ni Elena. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay mananatiling bukas sa mahabang panahon. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basang bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ng kanyang anak. Tinitiyak na walang anumang dumi o bakas ng gabing iyon ang mananatili sa balat nito. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa malupit na mundo sa labas. Isang sandali ng payapang pag-aalaga. Habang nililinis niya ang maliliit na daliri ni Leo, may nakita siyang isang bagay sa bulsa ng pajama ng bata. Ang maliit na laruang sasakyan. Marumi ito, may mga gasgas, at ang isang gulong ay bahagyang tabingi. Dahil sa pagkahulog sa lupa, kinuha ito ni Elena at tahimik na pinunasan hanggang sa muling kuminang ang kulay nito. Isang munting alaala ng isang amang hindi na kailanman babalik. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Imelda. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang matapang na tindig. Ang kanyang mukha ay binalot ng luksa at ang kanyang mga mata ay walang ibang makita kundi ang kawalan. "Elena?" Ang boses ng matanda ay halos pabulong, tila natatakot na mabasag ang katahimikan. Sabi ng mga pulis, nahanap na nila ang sasakyan, pero si Marco, wala pa rin siya. Hindi lumingon si Elena. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng kumot ni Leo. "Ang bangin na iyon ay malalim, Mama. Sa lakas ng ulan at sa bilis ng agos ng tubig sa ibaba, alam nating lahat ang katotohanan. Kailangan na nating tanggapin." Humakbang palapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ni Elena. "Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ako sa lahat ng pait na ibinigay ko sa iyo. Akala ko ay ginagawa ko ang tama para sa dangal ng pamilya. Pero sa paghahanap ko ng dangal, nawala ang kaisa-isa kong anak." Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Nakita niya ang isang babaeng huli na ang lahat para magbago, ngunit sapat na ang sakit upang magising sa katotohanan. Naramdaman ni Elena ang hiram na patawad, isang uri ng pagpapatawad
na hindi dahil sa nakalimutan na niya ang lahat, kundi dahil ayaw na niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa bagong simula. Hindi ko po kayo mapapatawad sa isang iglap, Mama. Tapat na sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng dignidad. Ngunit hindi ko rin kayo pababayaan. Mananatili kayo sa maliit na bahay sa gilid ng mansyon. Doon, may sapat kayong kalinga. Ngunit hindi na ninyo mahahawakan ang anumang desisyon sa buhay namin ni Leo. Iyan ang regalong maibibigay ko sa inyo bilang lola ng aking anak. Napahagulgol si Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ito ang kanyang karma. Ang mamuhay sa ilalim ng habag ng taong dati niyang itinuring na alipin. Lumipas ang mga araw at ang balita tungkol sa trahedya sa Antipolo ay unti-unti nang naglaho sa mga pahayagan. Sa opisina ng Alcantara Designs, ang kapaligiran ay nagsimulang magbago. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, ang kumpanya ay hindi na nakatuon sa mararangyang proyekto ng mga elitista, kundi sa pagpapatayo ng mga dekalidad at abot-kayang pabahay para sa mga ordinaryong manggagawa. Ma'am Elena, narito na po ang listahan ng mga empleyadong nabigyan natin ng separation pay mula sa lumang management. Ulat ng kanyang sekretarya. Salamat. Siguraduhin ninyong walang sino mang pamilya ang mawawala ng pagkain dahil sa mga pagkakamali ni Marco. Utos ni Elena habang pinipirmahan ang mga tseke. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, may isang bagay na nanatiling nakabitin sa kanyang puso. Isang gabi, habang inaayos ni Elena ang mga gamit ni Marco na naiwan sa kanyang study room, nakahanap siya ng isang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa. Sa loob nito ay may isang maliit na notebook na may sulat kamay ni Marco. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mga sketch ng isang bahay. Isang bahay na hindi katulad ng mga mansyong idinidisenyo nito. Simple lang ito, may maliit na hardin at isang malawak na beranda. Sa ilalim ng drawing ay may nakasulat, "Ang pangarap kong bahay para kina Elena at Leo." Kapag natapos na ang lahat ng gulo, naramdaman ni Elena ang isang mainit na luha na pumatak sa pahina ng notebook. Isang huling misteryo na kailanman ay hindi na mabibigyan ng linaw. Mahal ba siya ni Marcos sa kabila ng lahat? O ito ba ay isa na namang ilusyon ng pagsisisi na huli na para isakatuparan? Isinara ni Elena ang notebook at inilagay ito sa loob ng isang kahon. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi isang destinasyon, kundi isang mahabang landas na kailangan niyang lakarin araw-araw. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang kumokontrol sa kanyang buhay. Hindi na kailangan ng korona para maging reyna sa sariling buhay. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang haplos ng pag-asa. Nakatayo si Elena sa harap ng isang bagong gusali, hindi isang marangyang kondominium para sa mga mayayaman, kundi isang crisis center para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Ang pangalang nakaukit sa marker na gawa sa tanso ay simple lamang. Bahay ni Elena, landas sa paghilom. Suot ang isang payak ngunit eleganteng puting bestido, pinagmasdan ni Elena ang mga bulaklak sa paligid. Ang amoy ng mga bagong sibol na rosas at ang sariwang hangin ay tila naglilinis sa huling bakas ng alikabok mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng isang taon, simula nang mawala si Marco, natutunan ni Elena na ang pinakamagandang disenyo na maaari niyang gawin ay ang muling pagbuo sa kanyang sarili. Ma'am Elena, narito na po ang unang batch ng mga benepisyaryo. Tawag ng kanyang assistant. Tumango si Elena nang may banayad na ngiti. Habang naglalakad siya sa loob ng center, nakita niya ang mga mukha ng mga babaeng tulad niya. Mga matang puno ng takot, mga balikat na tila pasan ang buong mundo. Lumapit siya sa isang batang ina na mahigpit na yakap ang kanyang sanggol. "Huwag kang matakot," bulong ni Elena habang hinahawakan ng kamay ng babae. "Dito,
Hindi ka lang bibigyan ng bubong. Bibigyan ka rin namin ng lakas para muling tumayo. Isang sandali ng ganap na pagpuno sa kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng tira-tirang pagmamahal mula sa asawang hindi siya pinahahalagahan. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng pagmamahal sa mga taong higit na nangangailangan nito. Habang nagpapatuloy ang seremonya, isang balita ang nakarating sa kanya mula kay Attorney Rivera. Nakita si Sophie sa isang maliit na bayan sa malayo, naninirahan sa isang barong-barong at nagtatrabaho bilang labandera matapos siyang maloko rin ng mga dayuhang investor na pinagkakatiwalaan niya. Ang lahat ng perang ninakaw niya kay Marco ay naglaho na parang bula. Naramdaman ni Elena ang isang malalim na buntong hininga. Walang galit, walang tuwa sa sinapit ng kaaway. Ang katarungan ay may sariling paraan ng paghahanap sa mga may sala at ang bawat isa ay may kanya-kanyang krus na kailangang pasanin. Nang dapit hapon na, bumalik si Elena sa kanyang bagong tahanan, isang mas maliit na bahay kumpara sa lumang mansyon, ngunit punong-puno ng liwanag at tawanan. Nadatnan niya si Leo na masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin kasama si Lola Berta. Ang bata ay rumesponde na sa mga therapy at unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mga mata nito. "Mommy, look! The sampagita is blooming!" Sigaw ni Leo habang itinuturo ang halaman na ibinigay ni Lola Berta noon. Lumapit si Elena at nilanghap ang bango ng mga bulaklak. Ang bango nito ay tila isang matamis na paalala na sa gitna ng bawat unos, may mga bagay na nananatiling dalisay. Habang naghahanda ng simpleng hapunan, narinig ni Elena ang pagtunog ng doorbell. Ang tunog ng mga kampanilya na sumasabay sa hangin ay lumikha ng isang payapang musika. Pagbukas niya ng pinto, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang address lamang niya ang nakasulat. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kahon sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay biglang bumililis ang pintig nang makita ang nilalaman nito. Isang lumang pitaka, basang-basa ng tubig alat at puno ng buhangin, ngunit pamilyar sa kanyang paningin. Sa loob nito ay may isang lukot na litrato. Ang litrato nilang tatlo, nina Marco at Leo, noong unang kaarawan ng bata. Kasama ng pitaka ay isang maliit na papel na may mga salitang halos hindi na mabasa dahil sa pagkakabasa. Ang dagat ay nagbabalik ng mga bagay na hindi nito kayang tunawin. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hinahawakan ng pitaka. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nakasulat sa screen. Nag-atubili si Elena, ngunit tila may isang puwersa na nag-utos sa kanya na sagutin ito. Pagpindot niya sa accept, ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang tunog ng malalakas na alon ng dagat at ang isang mabigat na paghinga. Pagkatapos ay isang boses na basag, puno ng pait, at parang nanggagaling sa kabilang mundo, ang bumigkas sa kanyang pangalan. "Elena, patawad." Ang telepono ay biglang naputol. Iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Buhay ba si Marco? O ito ba ay isang multo ng nakaraan na ayaw siyang tantanan? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang paglaya mula sa nakaraang pilit kang iginigapo. Ang mga salitang ito ang tanging bitbit ni Elena habang siya ay naglalakad sa baybayin ng isang maliit at liblib na fishing village sa Batangas. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang banayad na bulong na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Isang linggo na ang nakalipas simula nang matanggap niya ang misteryosong tawag na yon, at sa tulong ng mga pribadong investigador, natuntun niya ang pinagmulan ng pitaka. Sa malayo, malapit sa mga nakaparadang bangka, nakita niya ang isang lalaki.
Nakaupo ito sa buhanginan. Ang kanyang suot ay luma at kupas na t-shirt at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang lalaking ito ay malayo sa makisig at mabangong arkitekto na nakilala ni Elena. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at may isang malalim na pilat na gumuguhit sa gilid ng kanyang mukha. Isang permanenteng marka ng kanyang pagkahulog sa bangin. Huminto si Elena ilang metro ang layo mula sa lalaki. Naramdaman ni Marco ang presensya ng isang tao at dahan-dahan itong lumingon. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot, galit at pait ay nagunahan sa dibdib ni Elena, ngunit nanaig ang isang matinding awa. Elena! Ang boses ni Marco ay halos hindi marinig, nalulunod sa tunog ng hangin. Dumating ka. Buhay ka nga. Simpleng sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang malalim na pagod ang mababakas dito. Akala namin ay tuluyan ka nang nawala. Sana nga ay tuluyan na lang akong nawala. Mapait na tawa ni Marco. Isang tawang walang katuwaan. Iniligtas ako ng mga mangingisda rito. Sa loob ng maraming buwan, hindi ko maalala kung sino ako. Pero nang bumalik ang alaala ko, mas ninais ko pang makalimot na lang muli. Ang bawat gabi ay pinapatay ako ng konsensya ko, Elena. Ang mukha ni Leo, ang mga hiyaw mo sa ulan. Hindi ako pinatatahimik ng mga yon. Isang sandali ng ganap na katotohanan sa pagitan ng dalawang kaluluwang sinira ng maling pag-ibig. Lumapit si Elena at naupo sa isang pirasong troso. Malapit, ngunit may sapat na distansya. Ang amoy ng dagat at ang init ng araw sa kanilang balat ay tila naghuhugas sa mga pader na namagitan sa kanila. Bakit ka tumawag, Marco? Bakit ngayon lang? Tanong ni Elena. Gusto ko lang humingi ng tawad bago ako tuluyang lumayo. Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Alam kong wala na akong puwang sa buhay ninyo. Alam kong mas masaya kayo nang wala ako. Ang arkitekto na kilala mo ay namatay na sa bangin na yon. Ang lalaking kaharap mo ngayon ay isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa. Inilabas ni Elena ang maliit na laruang sasakyan ni Leo mula sa kanyang bag at inilapag ito sa buhanginan sa pagitan nila. Pinapatawad na kita, Marco. Hindi dahil sa nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil nararapat kami ni Leo sa kapayapaan. Ang galit na ito ay masyadong mabigat para dalhin ko pa sa aming bagong simula. Nanginig ang mga balikat ni Marco at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elena ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ang pag-iyak ni Marco ay walang ingay, isang tahimik na pagguho ng kanyang natitirang yabang. Maari ko bang makita ang anak ko? Kahit sa malayo lang. Nagmamakaawang tanong ni Marco. Tumingin si Elena kay Marco nang may paninindigan. Sa ngayon, Marco, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo kay Leo ay ang katahimikan. Hayaan mo muna siyang lumaki ng walang takot. Hayaan mo siyang makalimutan ang gabi ng bagyo. Kapag dumating ang panahon na handa na siyang magtanong, ako mismo ang magdadala sa kanya rito. Tumayo si Elena. Pinagpag niya ang buhangin sa kanyang bestido. Ang bawat kilos ay puno ng pinalidad. Manatili ka rito, Marco. Magpakabuti ka. Iyan ang tanging paraan para mabayaran mo ang utang na loob mo sa buhay na ibinigay muli sa iyo. Habang naglalakad si Elena, pabalik sa kanyang sasakyan, hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay tila pag-iiwan ng isang mabigat na pasanin. Ang kabanata ni Marco sa kanyang buhay ay tuluyan ng natapos, hindi sa isang madugong labanan, kundi sa isang tahimik na pagtanggap ng katotohanan. Pagdating niya sa mansyon, nadatnan niya ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Si Leo ay tumakbo patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Si Doña Imelda naman ay nakatanaw mula sa bintana, may hawak na rosaryo at isang matamis na ngiti ng pasasalamat.
Mommy, saan ka galing? Tanong ni Leo. Galing ako sa dagat, anak. Sagot ni Elena habang hinahalikan ang noo ng bata. Ibinalik ko lang ang mga bagay na hindi na natin kailangan. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba sa lungsod, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang mga ilaw sa loob ng kanilang tahanan ay maliwanag at mainit. Isang simbolo ng isang bagong arkitektura ng buhay na itinayo, hindi sa yaman o yabang, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad at pagmamahal sa sarili. Sa huling sandali, bago siya matulog, tiningnan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang takot, wala na ang pagiging martir. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang babaeng malaya, isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang mga luha. Lumipas ang 5 taon, na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng pait at tinatabunan ang mga sugat ng nakaraan ng mga bagong alaala. Ang mansyong dati ay puno ng malamig na katahimikan at mga lihim na saksakan ay pinalitan na ng isang tahanan na humihinga ng tunay na kapayapaan. Nakatayo si Elena sa malawak na beranda ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Ang hangin ay may kasamang bango ng mga bulaklak ng sampagita na ngayon ay malalagong malaguna sa kanyang hardin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang imbitasyon para sa nalalapit na pagtatapos ni Leo sa elementarya bilang isang valedictorian. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak ay lumaking matatag, matalino, at higit sa lahat, may pusong marunong rumespeto sa kapwa. Isang bagay na pinakaingatan niyang itanim sa bata. Mommy, handa na po ang hapunan! Sigaw ni Leo mula sa loob ng bahay. Ang bata ay 12 taong gulang na, may tindig na katulad ni Marco, ngunit may mga mata na kasing amo ng kay Elena. Sandali lang anak, susunod na ako. Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Sa loob ng hapagkainan, nadatnan niya si Doña Imelda na maingat na nag-aayos ng mga kubyertos. Ang dating mapagmataas na matanda ay naging isang tahimik na katuwang sa bahay. Ang kanyang mga kamay ay madalas nang may hawak na rosaryo sa halip ng mga legal na dokumento. Bagamat may bahid pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata dahil sa pagkawala ng anak, natagpuan niya ang kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagiging isang tunay na lola kay Leo. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at natutong mamuhay ng payak sa ilalim ng kalinga ng babaeng dati niyang minaliit. Salamat, Elena, sa pagpapanatili sa akin dito, bulong ni Doña Imelda habang sila ay nauupo. Isang paulit-ulit na pasasalamat na hindi kailanman nakakasawang pakinggan ni Elena dahil ito ang simbolo ng kanilang ganap na pagkakaisa. Pagkatapos ng hapunan, habang si Leo ay nag-aaral sa kanyang kwarto, binuksan ni Elena ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Doon ay nakatago ang isang sobrang walang selyo na dumarating bawat buwan. Naglalaman ito ng isang maikling sulat at isang maliit na halaga ng pera, isang kontribusyon mula kay Marco para sa pag-aaral ni Leo. Sa huling sulat nito, sinabi ni Marco na siya ay isa ng ganap na karpintero sa probinsya, tumutulong sa pagbuo ng mga bahay para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi na humihiling si Marco na bumalik. Natutunan na nito ang kanyang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi ang kakayahang hayaang maging malaya ang mga taong mahal mo, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pananatili sa malayo. Ang pagpapatawad ni Elena ang naging tulay ni Marco upang mahanap ang sarili nitong paghilom. Tumingin si Elena sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay wala ng bakas ng pagiging martir. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara, sumasalamin sa isang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na halaga. Ang bahay ni Elena's Center
ay naging isang matagumpay na institusyon, nagbibigay ng bagong buhay sa daan-daang kababaihan. Doon, itinuturo ni Elena na ang bawat luha ay may dalang lakas at ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para sa isang mas matibay na pagbangon. Nakalimutan na ba niya ang lahat? Hindi. Ngunit ang mga alaala ay hindi na mga punyal na sumusugat sa kanya gabi-gabi. Ang mga ito ay naging mga bahagi na lamang ng isang malawak na disenyo ng kanyang buhay, mga anino na nagpatingkad sa liwanag na tinatamasa niya ngayon. Isang huling buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib habang pinapatay niya ang ilaw sa sala. Ang Dongle Amtam ay tuluyan ng umagos patungo sa karagatan ng kapayapaan. Wala ng ingay, wala ng pait. Tanging ang payapang pintig ng kanyang puso ang naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o tagumpay sa negosyo. Ito ay isang paglalakbay ng isang pusong natutong ibigin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. At sa kanyang pagpikit, alam ni Elena na bukas, gigising siya sa isang mundong siya mismo ang arkitekto. Isang mundong itinayo sa pundasyon ng katapatan, dignidad at wagas na pag-ibig.